Isang gabi ng Sabado, nag-iisa akong nakaupo sa aking lumang bahay. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos ng aking lumang koleksyon ng mga libro nang marinig ko ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Isang mahinang hikbi ang pumapailan lang mula sa ilalim ng sahig. Sa una, inisip kong guni-guni lamang iyon. Baka dala lang ng pagod at ng tahimik na paligid. Pero habang lumalalim ang gabi, ang iyak ay lalong lumalakas at tila mas malapit sa akin. Ang bahay na ito ay minana ko mula sa aking yumaong lola. Isang bahay na may mga pader na puno ng alaala at mga sulok na hindi ko pa nalilinis mula nang ako'y lumipat. Ang sahig na gawa sa kahoy ay lumana at minsan ay nagsisikip ang mga ito sa bawat hakbang. Ngunit ngayong gabi, tila may ibang tunog na nanggagaling mula rito. Dahan-dahan akong tumayo at sinundan ng pinagmumulan ng tunog. Ang aking puso ay bumibilis ang tibok at ang bawat hakbang ko ay tila kasabay ng pag-iyak na iyon. Huminto ako sa gitna ng sala at nakiramdam. Wala akong ibang marinig kundi ang hikbi na tila punong-puno ng lungkot at pighati. May tao ba diyan? Ang tanong ko sa pagitan ng kaba at pagtataka. Walang sumagot kundi ang patuloy na hikbi. Sinubukan kong alalahanin kung may mga daga o anumang hayop na posibleng nakapasok sa bahay. Pero ang tunog ay masyadong malinaw at mahinahon para sa isang hayop. Isa itong iyak ng bata. Isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Nagdesisyon akong kunin ang flashlight na nakalagay sa mesa. Ang ilaw nito ay tila nagbibigay sa akin ng kaunting lakas ng loob. Binuksan ko ang takip ng sahig na nagsisilbing pintuan patungo sa silong. Pagkabukas ko, isang malamig na hangin ang bumungad sa akin, kasabay ng mas malinaw na hikbi. Habang nakatuon ang ilaw ng flashlight sa madilim na silong, nakita ko ang mga lumang gamit na itinambak na ng panahon. Mga sirang kasangkapan, lumang laruan, at mga kahon na puno ng alikabok. Ang iyak ay nagmumula sa isang sulok kung saan may nakatambak na kumot. Nag-atubili akong bumaba sa silong, ngunit pinilit kong lakasan ang loob ko. Habang papalapit ako sa pinagmumulan ng hikbi, unti-unti itong humina. Hinawi ko ang mga kumot at laking gulat ko nang makita ang isang lumang manika na nakahiga. Ang mga mata nito ay tila nakatitig sa akin, ngunit ang hikbi ay biglang huminto. Napaatras ako sa gulat. Ang puso ko ay tila nais nang kumawala mula sa aking dibdib. Ngunit sa halip na umalis, may kung anong pwersa ang nagtutulak sa akin na manatili. Dahan-dahan kong binuhat ang manika. Sa likod nito, may isang maliit na papel na nakatago. Binuksan ko ito at bumungad ang isang sulat na nakasulat sa lumang papel. Para sa aking pinakamamahal na anak, ang simula ng sulat. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang bawat linya. Isa itong mensahe ng isang ina sa kanyang anak na nawala sa isang trahedya. Ang mga salita ay puno ng pag-ibig at pag-asam na muling makapiling ang kanyang anak. Isang malamig na hangin ang dumaan at tila bumulong sa akin. Tulungan mo kami. Ang mga salitang iyon ay tila nagpatigil sa oras. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, ngunit alam kong hindi ito basta-bastang kwento lamang ng isang lumang bahay. May mas malalim na misteryo na naghihintay na matuklasan. Muli kong sinilip ang paligid ng silong at sa isang sulok ay may nakita akong anino ng isang bata. Tila nagmamasid sa akin. Ngunit bago ko pa man ito matitigan ng husto, nawala ito sa isang iglap. Ngayon, alam kong hindi ko na kayang talikuran ang misteryong ito. Kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng iyak na iyon. Kahit pa ang pagtuklas nito ay maaaring magdala ng mas madilim na lihim sa aking buhay. Sa madilim na silong ng aking bahay, ang mga tunog ng iyak ay tila lumalakas. Bawat hikbi ay tila nanunuot sa aking kaluluwa.
Ang gabing iyon ay puno ng kaba at paninindig balahibo. Hindi ko lubos maisip na sa aking sariling tahanan, may isang bagay na nagkukubli sa ilalim, isang bagay na hindi ko lubos maunawaan. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang isang kakaibang pag-usisa na nagtulak sa akin na bumaba muli sa silong. Sa aking pagdulog, ang mga dasal ay tila nagkulang ng bisa. Ang lamig ng hangin ay yumayakap sa akin na parang isang malamig na palad. Ang bawat hakbang ko pababa ay tila tumutunog sa pandinig ko na parang dagundong ng kulog. Nang marating ko ang pinakailalim, ang mga ilaw mula sa aking daladalang flashlight ay sumayaw sa mga pader. Mga aninong tila naglalaro sa aking paningin. Ngunit sa pagpatay ng aking mga mata sa isang sulok, nakita ko ang isang maliit na anyo. Isang batang babae, nakaupo at yumuyukod, habang iniiyakan ang mga damdaming hindi ko lubos mawari. Ang kanyang anyo ay tila binuo ng mga aninong pilit kong tinutukoy, ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanyang presensya ay naglalabas ng masalimuot na lungkot. "Bakit ka nandito?" tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig at halos hindi marinig sa ingay ng aking sariling puso. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila mga salamin ng isang mundong puno ng sakit at kalungkutan. Hindi ko sila mahanap. Ang kanyang sagot. Ang boses niya ay malamig na tila nagmumula sa isang lugar na malayo. "Sino?" Muli kong tanong. Hindi nag-aalangan, ngunit puno ng pag-aalala. "Ang aking pamilya," sagot niya, sabay lingon sa paligid na tila may hinahanap. "Nandito kami nung nangyari iyon." Napaisip ako. Ang lindol, ang sakuna na sumira sa maraming mga tahanan at kumuha ng maraming mga buhay. Isa ba siya sa mga iyon? Isa sa mga kaluluwang hindi nakahanap ng kapayapaan? "Ito ba ang iyong tahanan?" tanong ko. Kahit na alam kong ako ang nakatira dito, mula pa noong ako'y bata. "Hindi ko na matandaan," sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng kawalang pag-asa. "Pero alam kong dito ako huling nakita ng aking inay." Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Isang bata, naglalakbay sa walang katiyakang kalagayan, naglalakad sa gitna ng buhay at kamatayan. Naghahanap ng mga mahal sa buhay na maaaring hindi na niya muling makikita. Ngunit may isang bagay sa kanyang kwento na tila hindi tumutugma. Mula sa pagkakaalam ko, wala pang ibang pamilya na tumira sa bahay na ito bago kami. Paano nangyari na narito siya? Habang nag-iisip, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang lamig ay tila mas lumalalim, mas bumibigat, at ang mga aninong dati naglalaro lamang ay tila nagiging mas malinaw, mas totoo. Ang mga pader ay tila naglalaman ng mga lihim na pilit nilang itinatago. "May kailangan akong ipakita sa iyo," biglang sabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tumayo siya at naglakad, papunta sa isang bahagi ng silong na hindi ko pa napupuntahan. Sumunod ako, kahit na ang aking mga paa ay tila napakabigat. Ang bawat hakbang ay puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang pagnanais na malaman ang katotohanan, kahit na ito'y puno ng panganib. Pagdating namin sa dulo, itinuro niya ang isang bahagi ng pader na tila kakaiba. May mga bakas ng lumang pintura at ilang mga ukit na halos hindi na mabasa. "Dito," sabi niya. Ang kanyang boses ay pasalubong sa mga alaala. "Dito kami huling nagkasama." Nang hawakan ko ang pader, naramdaman ko ang isang alon ng emosyon. Takot, lungkot, at isang hindi maipaliwanag na pighati. Parang may mga tinig na bumubulong, mga sigaw na puno ng pananabik na marinig. Biglang, ang pader ay tila gumalaw, at sa isang iglap, ang mga ukit ay nagliwanag. Nagpapakita ng mga imahe ng isang pamilyang nagkakaisa, masaya sa kabila ng kaguluhan sa labas. Ngunit sa isang kisap ng mata, ang mga imahe ay naglaho.
at ang bata ay muling naglaho sa kadiliman. "Hintayin mo ako," narinig kong sabi niya. Ang kanyang boses ay parang alingawngaw na unti-unting nawawala. Ako'y naiwang nag-iisa, puno ng katanungan at takot. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kaninong pamilyang nakita ko? At bakit tila ang bahay na ito ay mayroong napakaraming lihim na pilit itinatago? Sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang isang tunog. Isang bagong iyak, ngunit hindi mula sa bata. Isang iyak na puno ng desperasyon at pagmamakaawa mula sa isang tinig na tila pamilyar. At doon ko napagtanto, hindi lamang siya ang kaluluwang naglalakbay sa pagitan ng mga pader na ito. Marami pa. Maraming naghihintay na marinig, na makahanap ng kapayapaan. At sa gabing ito, natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa gitna ng isang mundo na puno ng mga kaluluwang nawawala at ako lamang ang kanilang pag-asa. Noong gabing iyon, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa bubong ng aking lumang bahay, nakikinig ako sa malalim na tunog ng patak ng ulan na tila may kasamang pagbubulong. Ang mga ilaw sa aking silid ay nagkikislapan na tila may gustong makipag-usap sa akin. Hindi ko ito binigyang pansin noong una, ngunit sa bawat kisap ng ilaw, para bang may aninong sumasayaw sa gilid ng aking paningin. Alam kong kailangan ko nang bumaba sa silong. Matagal ko nang naririnig ang iyak doon. Isang iyak na tila nagmumula sa isang batang nawawala. Isang iyak na umaalingaw-ngaw sa aking isipan kahit ako'y gising. Kaya naman, sa gabing iyon, kahit papuno ng takot ang aking dibdib, alam kong kailangan kong marating ang pinagmumulan nito. Dahan-dahan akong bumababa sa hagdan na humahantong sa silong. Ang bawat hakbang ay parang tunog ng alingaw-ngaw ng kalungkutan at takot. Ang hangin ay tila mas malamig habang papalapit ako sa pinto ng silong. Huminto ako saglit, sinubukan kong pakinggan muli ang iyak. Naroroon pa rin ito, mas malinaw at mas mapanghimok kaysa dati. Ibinukas ko ang pinto sa silong at ang malamig na hangin ay sumalubong sa akin. Ang dilim sa loob ay tila isang kumot na bumabalot sa akin, ngunit sa kabila ng takot, pumasok ako. Ang aking mga mata ay dahan-dahang nag-adjust sa dilim at unti-unti nakita ko ang paligid. Ang mga lumang kahon, mga piraso ng sirang kasangkapan, at ilang mga bagay na matagal nang nakalimutan. Ngunit ang aking atensyon ay nakatuon sa isang sulok kung saan tila ang iyak ay nagmumula. May nakita akong isang lumang trunk na natatakpan ng alikabok at agiw. Sa ilalim nito, nararamdaman ko ang malamig na alingasaw ng isang presensyang hindi ko maipaliwanag. Ang iyak ay mas malakas na ngayon, para bang nagmumula ito sa loob ng trunk. Lumapit ako, nanginginig ang aking mga kamay, habang dahan-dahan kong binubuksan ang takip nito. Sa loob, isang batang babae ang nakaupo. Ang kanyang damit ay punit-punit at ang kanyang mukha ay puno ng luha at dumi. Ngunit ang hindi ko malilimutan ay ang kanyang mga mata. Mga matang puno ng dalamhati at takot. "Nasaan ang nanay ko?" tanong niya. Ang tinig ay puno ng pag-asam at kalungkutan. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Sa halip, tinanong ko siya, "Ano ang pangalan mo?" "Siya?" sagot niya. "Ako si Lila." Bigla kong naalala ang kwento ng matandang kapitbahay ko tungkol sa batang babae na nawala noong nagkaroon ng malakas na lindol ilang dekada na ang nakalilipas. Ang batang iyon ay hindi na natagpuan at palaging may mga bulong-bulungan na siya'y natrap sa ilalim ng mga guho. Ngayon, narito siya sa aking harapan. Tila hindi kumukupas ang kanyang anyo sa paglipas ng panahon. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Gusto ko siyang tulungan, ngunit hindi ko alam kung paano. Tinanong ko siya, "Paano kita matutulungan?" "Hanapin mo si nanay," sagot niya.
Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa, nang biglang may malakas na dagundong mula sa itaas. Ang buong bahay ay tila umuuga. Napatingin ako sa paligid at nang bumalik ang aking paningin kay Lila, siya ay wala na. Ang trunk ay muling naging isang walang laman na kahon. Tila walang batang naroroon kanina. Nanginginig akong umahon mula sa silong. Ang mga iyak ni Lila ay nag-uumapaw pa rin sa aking isipan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, mas malakas kaysa dati. Sa aking paglabas sa sailong, nakita ko ang pinto ng aking bahay na nakabukas. Tila may nag-aanyaya sa akin na lumabas. Lumapit ako sa pinto at tumingin sa labas. Sa kabila ng ulan, may nakita akong anino ng isang babae, nakatayo sa kalsada. Ang kanyang anyo ay tila pamilyar, para bang nakita ko na siya sa isang lumang larawan. Ngunit bago pa man ako makalapit, ang anino ay naglaho na parang bula. Naiwan akong nag-iisa, basang-basa ng ulan at puno ng mga tanong. Sino ang babaeng iyon? At paano ko matutulungan si Lila na makahanap ng kapayapaan? Ang mga ito ay mga tanong na kailangan kong masagot, ngunit sa mga oras na yon, alam kong hindi ko pa kaya. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi ito ang katapusan. May mga lihim na nakabaon sa aking bahay na kailangan kong tuklasin. Ngunit sa aking pagtayo roon sa gitna ng ulan, isa pang ideya ang pumasok sa aking isipan. Baka ang iyak sa silong ay hindi lamang isang pahiwatig ng trahedya ng nakaraan, kundi isang babala ng mga bagay na darating pa. Nang gabing iyon, halos hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog. Sa kabila ng nakabibinging katahimikan ng aking kwarto, ang iyak ng batang narinig ko sa silong ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Parang ito'y nahuhulog at lumulutang sa hangin, paulit-ulit na bumabaon sa aking pandinig. Kinabukasan, agad akong bumangon at nagdesisyon na magtungo sa bayan upang magtanong-tanong. May bahagi sa akin na nagsasabing, hindi na ako dapat makialam. Ngunit may malalim na bahagi ng pagkatao ko na tila naaakit sa misteryo ng iyakan. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Sina Tandang Nestor ang una kong pinuntahan. Siya ang matandang nakatira sa dulong bahagi ng bayan at kinikilalang tagapag-ingat ng mga kwento at alamat ng aming lugar. Sa aking pagdating sa kanyang bahay, agad niya akong pinapasok. Tila ba alam na niya ang aking pakay. Natatandaan ko pa ang lindol na iyon. Bungad ni Tandang Nestor, habang nakatitig sa akin na para bang binabasa ang laman ng aking isipan. Maraming nawala, maraming nasira, at kabilang sa mga iyon ay ang batang si Lito. Lito, tanong ko, habang ramdam ko ang kilabot na dahan-dahang gumagapang sa aking balikat. Ano ang nangyari sa kanya? Siya ay natrap sa ilalim ng kanilang bahay nang bumagsak ito. Tugon ni Tandang Nestor na puno ng lungkot ang boses. Hindi siya nailigtas. Hanggang ngayon, sinasabi ng ilan na naririnig pa rin ang iyak niya sa gabi. Biglang bumigat ang aking pakiramdam. Ang batang iyon ang dahilan ng aking mga gabi-gabing pag-aalala. Nagsimula akong magtanong sa sarili kung ito ba'y epekto lamang ng aking imahinasyon o may mas malalim na dahilan kung bakit ko naririnig ang kanyang iyak. Pag-uwi ko ng bahay, ramdam ko ang kakaibang presensya sa paligid. Parang may malamig na hangin na dumadampi sa aking balat, kahit na walang bintana ang nakabukas. Sa kabila ng takot, nagpasya akong bumaba muli sa silong, dala ang isang maliit na flashlight. Sa bawat hakbang ko pababa, tumitindi ang tibok ng aking puso. Nagsimula na namang umalingaw-ngaw ang iyakan, mas malakas, mas malinaw. Hindi ko mawari kung ito ba'y nasa aking isipan lamang o kung ito'y totoo. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang lakas ng loob akong naramdaman. Sa kabila ng dilim, nakita ko ang isang luma,
at sirang laruan sa isang sulok. Isang maliit na truck na may mga gasgas at putik. Kinuha ko ito at biglang tumigil ang iyak. Napalunok ako habang tinititigan ng laruan. Sa likod nito, may nakasulat na pangalan, Lito. Nang sandaling iyon, naramdaman kong hindi ito isang simpleng multo lamang. Parang may mensahe, may kwento na nais iparating. Nang subukan kong bumalik sa hagdan, biglang nagbukas ang ilaw sa itaas. Napatigil ako, sapagkat alam kong wala namang ibang tao sa bahay. Ako ay nag-iisa. Salamat. Isang boses ang bumulong mula sa likod ko. Agad akong napalingon, ngunit wala akong nakita. Subalit, ang pakiramdam ng takot ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang kapanatagan. Parang isang pasasalamat mula sa isang kaluluwa na matagal nang hindi naririnig. Umakyat ako pabalik sa kwarto, dala ang laruan. Sa gabing iyon, hindi na muling narinig ang iyak. Ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan. May bahagi sa akin na nagsasabing, may kailangan pa akong gawin. Kinabukasan, nagdesisyon akong bumalik sa bayan upang magtanong muli kay Tandang Nestor. Sa aking pagdating, agad siyang lumabas ng bahay at may iniabot sa akin. Isang lumang larawan na may mga pamilyar na muka. Isa roon ay si Lito, ang batang nakita ko sa aking imahinasyon. Siya ang dahilan ng kalungkutan sa bahay mo, sabi ni Tandang Nestor. Ngunit siya rin ang magiging daan sa iyong kaligtasan. Hindi ko lubos maintindihan ang kanyang mga salita. Ngunit ngayon, mas handa na akong harapin ang anumang misteryo na bumabalot sa aking bahay. Alam kong hindi ko ito magagawa mag-isa. Ngunit sa likod ng lahat ng takot at kaba, may isang bagay akong natutunan. Hindi ako nag-iisa. Sa gabing iyon, isang bagong tunog ang narinig ko. Isang yabag ng mga paa na tila ba papalapit sa aking kwarto. Tumayo ako, hawak ang lumang larawan at naghintay. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang kapanatagan ang bumalot sa akin. Bukas, sisimulan kong tuklasin ang lihim ng nakaraan. Ngunit sa ngayon, kailangan kong harapin ang gabi. Sa bawat tunog ng yabag, alam kong may isang kwento na naghihintay na mabuksan. At ito'y nagsisimula pa lamang. Hindi ko akalaing ang isang ordinaryong gabi ay magiging simula ng isang hindi malilimutang bangungot. Habang nakaupo ako sa sala, ang tanging liwanag ay mula sa kumikislap na bombilya sa kisame. Sa ilalim ng sahig, nadinig ko na naman ang mahina, ngunit malinaw na iyak ng isang bata. Sa una, inisip kong baka guni-guni ko lamang ito, ngunit habang tumatagal, mas lalong lumalakas at mas nagiging malinaw. Matagal ko nang naririnig ang iyak na ito, ngunit pilit ko itong binabalewala. Subalit, ngayong gabi ay tila may kakaibang puwersang nagtutulak sa akin upang alamin kung ano ang nangyayari sa saylong. Huminga ako ng malalim, bumangon mula sa pagkakaupo, at kinuha ang flashlight sa lamesa. Ang bawat hakbang ko patungo sa pintuan ng silong ay tila isang hakbang palapit sa isang misteryong hindi ko inaasahang haharapin. Binuksan ko ang lumang pintuan ng silong. Ang mga bisagra nito ay nag-ingay na parang nagbababadyang masira. Habang bumababa ako sa hagdan, ang malamig na hangin ay bumalot sa akin. Ang iyak ay mas lumalakas at tila nanggagaling mula sa pinakailalim ng silong. Sa kabila ng takot, nagpatuloy ako. Ang anino ng flashlight ay sumasayaw sa mga dingding. Tila may mga matang nagmamasid sa bawat galaw ko. Sa sulok ng silong, nakita ko ang isang maliit na pinto. Hindi ko ito napansin dati. Ang pinto ay parang hindi bahagi ng orihinal na disenyo ng bahay. Lumapit ako at nang subukan kong buksan ito, natuklasan kong ito'y nakakandado. Gayunpaman, sa ilalim ng pinto, nagsisimula ng lumabas ang malamig na hangin at ang iyak ay mas nagiging matining. Napagpasyahan kong bumalik sa itaas upang kumuha ng gamit
na makakatulong sa pagbukas ng pinto. Pagbalik ko sa silong, dala ang isang lumang baril na pangbukas ng mga kahon. Mabilis kong sinimulang kalikutin ang kandado. Sa bawat galaw ng aking kamay, tila mas lumalakas ang iyak. Sa wakas, narinig ko ang isang click at bumukas ang pinto. Dahan-dahan kong itinulak ito at isang malakas na alingasaw ng lumang hangin ang sumalubong sa akin. Sa loob, may isang makitid na lagusan na tila ba matagal nang hindi nagagalaw. Sa dulo ng lagusan, may kung anong kumikislap, parang salamin na tumatama sa liwanag ng flashlight. Sa bawat hakbang ko papalapit, ang iyak ay nagiging mas malinaw. At sa wakas, nakita ko siya, ang multo ng isang batang babae. Nakasuot siya ng puting damit na marumi at may punit. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at ang kanyang katawan ay tila naglalaho sa dilim. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. "Sino ka?" tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig. "Ikaw ang nakarinig sa akin," sagot ng bata. Ang boses niya ay malamig at puno ng lungkot. "Ako si Clara. Natrap ako dito noong lindol." Nagsimulang bumalik sa akin ang alaala ng nakaraan. Ang bahay na ito ay itinayo sa ibabaw ng mga guho ng isang lumang estruktura na nasira sa isang malakas na lindol maraming taon na ang nakalilipas. Walang nakakaalaala sa mga naiwang biktima, ngunit heto siya ngayon, nakatayo sa harap ko, naghahanap ng katarungan. "Anong kailangan mo sa akin?" tanong ko, halos hindi makatingin sa kanya. "Gusto ko lang makawala," sagot niya, at sa kanyang mga mata ay may pakiusap na hindi mo matatanggihan. "Tulungan mo akong makaalis dito." Sa puntong iyon, nadama ko ang bigat ng kanyang kalungkutan at napagtanto ko na ako na lamang ang natitirang pag-asa niya. Ngunit bago ko pa man maisip kung paano ko siya matutulungan, nagsimulang manginig ang sahig. Isang malamig na hangin ang lumusot sa lagusan at ang pinto sa likuran ko ay biglang nagsara. Wala akong takas. Ako'y natrap kasama si Clara sa madilim na lagusang ito. Bago pa man ako makakilos, ang kanyang anyo ay nagsimulang maglaho at ang kanyang iyak ay unti-unting nawawala. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, isang huling mensahe ang bumalot sa akin. Isang bulong sa hangin. "Hindi ka nag-iisa." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na kamay na pumisil sa aking balikat. Isang pamilyar na takot ang bumalot sa akin at napagtanto ko na ang lagusang ito ay nagtatago ng mas maraming lihim kaysa sa inaakala ko. At sa dilim, alam kong may iba pang mga kaluluwang naghihintay ng kanilang pagkakataong makawala. Habang bumababa ako sa hagdan patungo sa silong, tila sumisikip ang aking dibdib sa kaba. Ang malamig na hangin na humahampas sa aking mukha ay tila mga daliring gustong humadlang pabalik sa taas. Ngunit ang pag-iyak na iyon, ang walang humpay na hikbi ng musmos, ay hindi ko kayang hindi pansinin. Nagsimula akong magduda sa aking sariling katinuan. Baka naman bunga lang ito ng aking pag-iisa at ng malamig na gabi. Ngunit hindi, may kung anong puwersa na tila nag-aanyaya sa aking bumaba pa. Sa paglapit ko, unti-unting lumilinaw ang tinig. Sa kabila ng dilim, natatanaw ko ang hugis ng lumang bodega sa sulok ng silong. Ang mga kahon at gamit na naroon ay tila mga anino ng nakaraan, nanginginig sa bawat paggalaw ng hanging dumadaan. Nang sa wakas ay marating ko ang pinakailalim, bigla akong napahinto. Sa isang sulok, nakita ko ang isang maliit na silweta ng bata. Nakaupo at yumuyuko habang umiiyak. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Para bang may halong awa at takot na dumadaloy sa aking ugat. "Bakit ka umiiyak?" tanong ko. Pilit na pinatatag ang aking boses. Ang kanyang itsura ay tila ulap na unti-unting nagiging malinaw.
Ang kanyang damit ay luma at puno ng alikabok. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kalungkutan na hindi ko mawari. Ayaw kong maiwan dito, sagot niya na may halong hikbi. Natatakot akong makulong muli. Parang biglang nagdulot ng kilabot ang kanyang sinabi. Minsan, naririnig ko ang mga kwento ng mga lumang bahay na may mga kaluluwang hindi matahimik dahil sa mga trahedyang naganap. Ngunit hindi ko lubos na pinaniwalaan ang mga iyon hanggang ngayon. Anong ibig mong sabihin? Paano ka naiwan? Tanong ko habang unti-unting lumapit. Ito ang bahay namin dati, tugon niya. Noong lumindol, nabagsakan ako ng mga kahoy. Hindi na ako nakalabas. Tila biglang lumabo ang paligid at naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinapit. Ang mga mata niya ay tila salamin ng mga panahon ng pagdurusa. Ang mga alaala ng isang batang natrap sa dilim ay bumabalot sa akin. Paano kita matutulungan? Tanong ko, desperado na makahanap ng paraan para mapanatag ang kanyang kaluluwa. Pakawalan mo ako, sabi niya. Hinihimas ang kanyang mga mata. Ilabas mo ako sa dilim na ito. Habang iniisip ko kung paano ko siya matutulungan, bigla kong naalala ang lumang balita tungkol sa isang batang nawala sa kasagsagan ng lindol ilang dekada na ang nakalilipas. Ang mga detalye ng kwento ay bumalik sa aking isipan. Isang bahay na gumuho, isang batang hindi na natagpuan. Nang muli akong tumingin sa kanya, para bang unti-unting naglalaho ang kanyang anyo. Huwag kang mag-alala, sabi ko, kahit hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Gagawin ko ang lahat para makalabas ka. Sa aking paglingon, natagpuan ko ang isang lumang album ng mga larawan sa isang sulok ng silong. Isa-isa kong binuksan ang mga pahina. Sa bawat larawan, unti-unting lumilinaw ang kwento ng kanyang pamilya. Ang kanilang mga ngiti bago ang trahedya, ang mga alaala ng isang masayang tahanan. Ngunit sa likod ng bawat larawan ay may nakasulat na mga pangalan at petsa. Isa sa mga pangalan ay pamilyar, ang pangalan ng batang nasa harapan ko. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ko na ang kanyang kaluluwa ay matagal nang naghihintay ng makakaintindi sa kanyang kwento. Isang ideya ang nabuo sa aking isip. Kailangan kong ipaalam sa kanyang pamilya ang kanyang kalagayan. Kahit na ilang dekada na ang nakalipas. Ngunit paano ko gagawin iyon? Paano kung hindi na sila narito? Sa aking pagbabalik sa kanyang kinaroroonan, bigla kong napansin ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pag-asa, ngunit sa likod nito ay may kung anong babala. Salamat bulong niya. At sa isang iglap, naglaho siya na parang usok. Naiwan akong nag-iisa sa dilim ng silong, hawak ang lumang album. Ngunit sa kabila ng pag-alis niya, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Ang kanyang presensya na tila isang alingaw-ngaw ng nakaraan na nagbabala ng hindi inaasahang panganib. Sa aking pag-akyat, pabalik sa itaas, nakaramdam ako ng kakaibang init sa paligid. Nang buksan ko ang pinto palabas, isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa akin. Ngunit sa dulo ng pasilyo, may nakita akong anino na palapit. Isang anino na hindi ko mawari kung tao o isa pang kaluluwang natrap sa bahay na ito. Ito ba ang simula ng bagong kabanata ng aking bangungot? O isang babala na mas malaki pa ang aking haharapin? Sa kabila ng mga tanong na bumabalot sa akin, alam kong hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Habang patuloy akong nakikinig sa iyak na nagmumula sa silong, unti-unting bumigat ang pakiramdam ng paligid. Ang malamig na hangin ay tila mas lumamig at ang mga anino sa paligid ay nagmistulang kumikilos sa sulok ng aking paningin. Hindi ko maipaliwanag ang tindi ng kaba na bumabalot sa akin. Ngunit alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng iyak na iyon. Nagsimula akong bumaba sa hagdan
Patungo sa silong, hawak ang aking flashlight na tanging liwanag sa madilim na espasyo. Bawat hakbang ay tila alon ng ingay sa katahimikan ng gabi. Ang mga lumang baitang ng hagdan ay umuungol, tila nagpoprotesta sa aking pagbaba. Sa bawat patak ng oras, ang iyak ay tila lalo pang lumalakas at mas nagiging malinaw. Ito ay iyak ng bata, puno ng lungkot at hinagpis, na tila nawawala na ng pag-asa. Pagdating sa ibaba, agad kong naramdaman ang bigat ng kasaysayan ng lugar. Ang silong ay puno ng mga lumang kagamitan, kahon, at mga alikabok na hindi na mabilang. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ay sumalubong sa akin. Sa kabila ng lahat ng ito, ang iyak ay nagmumula sa isang sulok, kung saan may mga lumang kahon na tila matagal nang hindi nagagalaw. Lumapit ako, iniilawan ang bawat sulok ng flashlight. Sa likod ng mga kahon, naroon ang isang maliit na pinto. Halos hindi makikita dahil sa kapal ng alikabok at mga sapin ng kahoy. Ang pinto ay tila isang lihim na lagusan, at ang iyak ay tila nagmumula mula sa likod nito. Hindi ko alam kung ano ang maaari kong matagpuan sa likod ng pintong iyon. Ngunit may bahagi sa akin na natutulak upang ito'y buksan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa likod nito ay isang maliit na silid. Halos kasing laki lamang ng aparador. Sa loob sa sahig, may nakita akong isang lumang larawan. Isang batang lalaki na nakangiti habang nakatayo sa harap ng bahay na ito. Ngunit sa likod ng mga mata ng bata ay tila may lungkot na hindi maikakaila. Sa tabi ng larawan ay may isang laruang kotse, isa sa mga laruang uso noong mga dekada na ang nakalilipas. Habang tinitingnan ko ang larawan, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. At ang iyak ay biglang tumigil. Sa halip, isang malamig na bulong ang pumalit. Isang bulong na halos hindi marinig, ngunit malinaw sa aking pandinig. Tulungan mo ako. Napaatras ako, bumagsak ang flashlight mula sa aking kamay at nagpagulong-gulong sa sahig, nawalan ng ilaw. Nasa gitna ako ng dilim, tanging ang liwanag mula sa buwan na sumisilip sa maliit na bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay, isang diwa na puno ng kalungkutan at pag-iisa. Nang pulutin ko ang flashlight at iilawan muli ang paligid, wala na ang larawan. Ang maliit na silid ay tila mas maliit, mas malamig, at mas nakakakilabot. Bago pa man ako makalabas, naramdaman kong may humawak sa aking braso. Malamig at di nakikita, ngunit naroroon. Isang boses ang nagbulong muli, nandito pa rin ako. Bumilis ang tibok ng aking puso, at sa aking paglingon ay nakita ko ang imahe ng bata. Nakatayo sa pinto ng maliit na silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap, at ang kanyang katawan ay tila hindi buo. Parang usok na anumang sandali ay mawawala. Tulungan mo akong makaalis dito, sabi niya. At sa kanyang mga mata ay nakita ko ang mga alaala ng isang trahedyang matagal nang nakabaon sa ilalim ng bahay na ito. Ngunit bago pa ako makapagsalita, naramdaman kong lumindol muli. Ang lupa ay tila nagpoprotesta sa pagkakabukas ng nakalipas. Ang mga kagamitan sa silong ay nagsimulang mangalog, at ang mga kahon ay nahulog mula sa kanilang pagkakatumpok. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong malaman kung paano siya matutulungan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang pinto sa itaas ang biglang bumukas, at isang liwanag ang lumabas mula rito. Napatingala ako, at sa dulo ng hagdan ay may nakatayo. Isang anino ng isang tao. Hindi ko maaninag kung sino, ngunit ang presensya niya ay tila nagbigay ng bagong takot sa akin. Sino ito? At bakit siya narito? Ang mga tanong ay naglalaban sa aking isipan habang ang lindol ay patuloy at ang lahat ng nakaraan ay tila handang bumalik sa kasalukuyan. Ang malamig na hangin ng gabi
ay tila sumisingit sa bawat siwang ng aking bahay, dinadala ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan na pilit kong nililimot. Ngunit sa gabing ito, ang mga iyak na nagmumula sa silong ay tila mas malakas kaysa dati. Tila ba may mas malalim na pighati sa likod ng bawat hikbi. Habang nakaupo ako sa gilid ng aking kama, pinilit kong ipikit ang aking mga mata at iwasan ang mga tunog. Ngunit parang mga tinig ito na nanunuot sa aking kaluluwa. Hindi ko na matiis. Kinuha ko ang flashlight mula sa aking drawer at marahang bumaba sa hagdan. Bawat hakbang ay bumibigat palalo. Tila may puwersang pumipigil sa akin. Nang buksan ko ang pinto patungo sa silong, sumalubong sa akin ang malamig na hangin na tila may dalang kakaibang enerhiya. Ang mga anino sa paligid ay nagmistulang mga halimaw na nagmamasid sa bawat galaw ko. Habang dahan-dahan akong bumababa, muli kong narinig ang iyak. Ngayon, mas malinaw na ito, iyakan ng batang tila nawawala at naliligaw. Ang tunog ay nagmumula sa pinakailalim ng silong. Noong una, tila mahirap paniwalaan na may bata sa ilalim ng aming bahay. Ngunit sa bawat hakbang na papalapit, mas lalong lumilinaw ang tunog. Parang tumitibok ang puso ng lupa kasabay ng bawat hikbi. Nasaan ka? Tanong ko sa kawalan. Umaasang may sagot na darating. Ngunit ang tanging tugon ay ang patuloy na pag-iyak. Walang humpay at puno ng dalamhati. Sa isang iglap, naalala ko ang kwento ng mga kapitbahay tungkol sa batang natrap noong naganap ang matinding lindol ilang dekada na ang nakalipas. Ang batang hindi na nakita pa mula noon. Nang marating ko ang pinakababa, isang malamlam na liwanag ang umilaw sa sulok ng silong. Doon, nakita ko ang isang maliit na figura. Nakaupo sa isang sulok. Isang bata, maputla. Tila walang buhay ang mga mata. Ngunit umiiyak ng walang tigil. Hindi siya nag-angat ng tingin. Parang hindi niya alintana ang aking pagdating. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Subalit sa halip na sagutin, ang bata ay nagpatuloy lamang sa kanyang pag-iyak. Tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog ng parehong tono ng kalungkutan. Lumapit ako, unti-unti, kahit ang buong katawan ko'y nanginginig sa takot. Nang malapit na ako, biglang tumigil ang bata sa pag-iyak at nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay tila walang laman, walang kinang, walang buhay. Ngunit sa kabila ng kawalan ng emosyon, may isang bagay sa kanyang mga mata na tila nagpapaalala sa akin ng isang bagay o isang tao. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Bigkas niya sa isang malamig na boses na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Hindi mo ba ako natatandaan? Ang kanyang tanong ay tila punyal na tumarak sa aking isipan. Pilit kong inalala ang mga nakaraang alaala. Naghahanap ng anumang bakas ng batang ito sa aking nakaraan. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay nagdilim at ang lupa ay tila gumalaw sa ilalim ng aking mga paa. Sa isang iglap, ang silong ay nagmistulang patibong at ako'y biglang nahulog sa isang walang katapusang dilim. Sa aking pagbulusok pababa, naramdaman ko ang malamig na kamay ng bata na tila umaabot sa akin, pilit na hinihila pababa. Hindi mo ako matatakasan? Bulong niya, puno ng hinanakit at pagkamuhi. Hindi mo matatanggal ang sumpa. At sa huling sandali bago bumagsak sa kawalan, isang alaala ang bumalik sa akin. Isang batang lalaki, naglalaro sa bakuran kasama ang kanyang kaibigan. Ang parehong bakuran na ngayon ay kinatatayuan ng aking bahay. Ang batang iyon ay ako, at ang kaibigan ko, siya. Siya ang batang iniwan ko, ang batang hindi ko nailigtas. Habang bumabagsak ako sa kadiliman, alam kong may bagay akong dapat harapin. Isang nakaraan na hindi ko matatakasan. Sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung paano ko ito matatapos
o kung may pag-asa pang bumalik sa liwanag. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang ng mas malalim na kwento na dapat kong malaman. At doon, sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang bigat ng nakaraan na bumabalot sa akin, handang lumamon sa aking pagkatao. Hindi ko alam kung may paraan pa bang makaalis sa bitag na ito, ngunit isa lang ang sigurado. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit pa ito'y magdala sa akin sa mas malaking panganib. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na alam kung alin ang mas nangingibabaw, ang takot o ang aking pagkamausisa. Tumigil ako sa pagtitig sa alingawngaw ng iyak na nagmumula sa baba. Ang iyak na iyon, tila baga isang awit ng pighati, ay tila isang sirena na humihila sa akin pabababa sa madilim na silong ng bahay. Ang mga hakbang ko'y dahan-dahan, tila bawat hakbang ay may bigat ng 1,000 kaba. Nang makarating ako sa pinto ng silong, hindi ko napigilan ang panginginig ng aking kamay habang inaabot ko ang seradura. Ang malamig na bakal ay tila nagpaparamdam ng mas matinding lamig sa aking katawan. Nang mabuksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang isang maitim na espasyo na parang isang higanteng bunganga na handang lunukin ako ng buo. Ang lamig mula sa loob ay humaplos sa aking balat, nagdulot ng pagtaas ng balahibo sa aking batok. May kakaibang amoy sa hangin, isang amoy na tila pinaghalong lumang kahoy, alikabok, at ang hindi maipaliwanag na presensya ng isang bagay na hindi ko mawari. Sa kabila ng dilim, nagpatuloy ako sa pagpasok, umaasa na ang liwanag ng aking daladalang flashlight ay sapat upang itaboy ang anumang halimaw mula sa mga anino. Habang papalapit ako sa pinagmumulan ng iyak, unti-unting lumilinaw ang boses. Isang boses ng bata, puno ng kalungkutan at pagmamakaawa. "Tulungan mo ako?" Ang sabi nito, paulit-ulit. Nagpatuloy ako, hinahakbang ang mga lumang kahoy na baitang, na bawat kaluskos ay tila isang babala na bumalik na ako sa kung saan ligtas. Ngunit hindi ko magawang tumigil. Tila may isang hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa akin pasulong. Nang makarating ako sa dulo ng hagdan, nakita ko ang isang maliit na figura nakaluhod sa isang sulok. Isang batang lalaki na may marumi at punit-punit na damit. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng luha at alikabok, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang kalalimang hindi ko maipaliwanag. "Nasaan ang iyong mga magulang?" Tanong ko, ngunit tumugon siya sa akin ng isang tanong na tila nagpatigil sa aking paghinga. "Bakit hindi mo ako matulungan? Bakit hindi mo ako nahanap noon?" Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang kanyang mga salita ay tila mga kutsilyo na tumarak sa aking puso. Noon ko lang napansin, sa likod niya, may isang lumang bintana na bahagyang natatakpan ng mga kahoy. Ang mga piraso nito'y bumigay na sa kalumaan, at sa labas nito ay makikita ang isang lumang puno na tila nakayuko sa bigat ng kasaysayan. Nang biglang bumukas ang bintana, humampas ang malamig na hangin sa aking muka. Sa isang kisap mata, ang batang lalaki ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Ang pagkatuliro ko ay napalitan ng isang di mabilang na takot. Sinubukan kong tumakbo, pabalik sa itaas, ngunit ang mga hakbang ko'y tila napakabagal. Parang may humihila pababa sa akin. Nang makarating ako sa taas, bumulaga sa akin ang aking sariling sala. Ngunit ito'y hindi na tulad ng dati. Nagbago ang lahat. Ang mga pader ay may mga bakas ng pagkabasag. Ang mga muebles ay tila dinaanan ng isang malakas na lindol. Sa gitna ng sala, may isang lumang radyo na biglaang umandar at nagpatugtog ng isang lumang balita. Balitang pang-umaga, Oktubre 15, 1985. Isang malakas na lindol ang yumanig sa bayan, maraming bahay ang gumuho, at ilang mga bata ang naiulat na nawawala.
Hindi ko na tinapos ang pakikinig. Ang kwentong iyon, ang araw na iyon, ay tila isang piraso ng nakaraan na bumalik upang habulin ako. Ngunit bakit ngayon lamang? Ano ang koneksyon ko sa batang iyon? Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang nagring ang telepono sa tabi ko. Kinuha ko ito at walang patumanggang sinagot. Isang boses ang narinig ko sa kabilang linya. Isang boses na tila pamilyar at sabay na nakakatakot. Kailangan mo siyang iligtas bago siya tuluyang mawala. Sino ito? Bakit ko siya kailangang iligtas? At bakit ang lahat ng ito ay tila may koneksyon sa akin? Maraming tanong ang naghahari sa aking isipan, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi ito ang katapusan. Sa halip, ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na misteryo na kailangan kong solusyonan. At sa likod ng bawat tanong, may isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na ang oras ay nauubos na. Ang malamig na hangin ay tila sumasabay sa bawat hakbang ko habang bumababa ako sa hagdan patungo sa silong ng bahay. Ang bawat yabag ng paa ko ay tila pag-aalinlangan, ngunit ang iyakan na naririnig ko mula sa ilalim ay hindi ko kayang baliwalain. Parang sinasabi nito sa akin na mayroong nangangailangan ng tulong, isang kahit papaano'y makahulagpos sa kanyang pagdurusa. Nakatayo na ako ngayon sa harap ng pintuan ng silong. Sa bawat paghinga ko, pakiramdam ko'y bumibigat ang aking dibdib na para bang may kung anong puwersa na pilit akong pinipigilan. Ngunit hindi ako nagpatinag. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Madilim sa loob, tanging ang mahina at malamlam na liwanag mula sa maliit na bintana sa itaas ang nagbibigay liwanag sa buong silid. Muli kong narinig ang iyak, mas malinaw, mas malapit. Parang nagmumula ito sa sulok na iyon, kung saan may kumpol ng mga lumang gamit at kahon. Lumapit ako, dahan-dahan, ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Ang aking puso ay kumakabog sa kaba, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili na alamin kung sino o ano ang nagmamakaawa sa akin. At doon ko siya nakita, isang batang babae, marungis at maputla, na tila walang buhay sa kanyang mga mata. Nakatayo siya sa tabi ng isang lumang aparador. Walang kibo, walang galaw, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsusumamo. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, ngunit alam kong hindi ito ang tamang tanong. Sa halip, dapat kong itanong kung paano siya napunta roon. Subalit bago pa man siya makasagot, biglang nagbago ang kanyang anyo. Isang iglap lang at ang batang babae ay naglaho na parang bula at sa kanyang lugar ay may lumitaw na anino ng isang batang lalaki. Ang kanyang anyo ay puno ng pagdurusa. Mga matay nag-aalab sa galit at sakit. Nandito ka para sa akin, sabi niya. Ang tinig niya ay malamig, ngunit may halong pag-asa. Matagal na akong naghihintay. Para saan? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Siya ang batang natrap noong lindol, ang multo na hindi matahimik. Kailangan kong makalabas dito, sagot niya. Matagal na akong na-stuck sa silong na ito. Hindi ko alam kung paano umalis. Nag-isip ako. Paano ko siya matutulungan? Paano ko siya mapapatahimik? Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng solusyon, naramdaman ko ang isang malamig na dampi sa aking balikat. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita. Nandito sila, bulong niya. Ang mga kaluluwa ng iba pang natrap. Naghihintay sila ng pagkakataon. Biglang nagbago ang paligid. Ang mga dingding ng silong ay tila naglaho at napalitan ng mga tanawin ng wasak na gusali. Ang mga sigaw at iyakan ng mga biktima ng lindol ay umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Parang dinala ako pabalik sa nakaraan, sa araw ng trahedya. Nanginginig ako sa takot at pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang totoo at ano ang hindi. Ang mga kaluluwa ba na ito ay naghahanap ng katarungan o gusto lamang ng kapayapaan?
At paano ko sila matutulungan? Ngunit bago ko pa man mahanap ang kasagutan, naramdaman ko ang isang malakas na pagyanig. Ang buong silong ay tila niyayanig ng isang hindi nakikitang puwersa. Bumagsak ang mga lumang gamit at ang mga kahon ay nagkalat sa sahig. Napatingin ako sa batang lalaki, ngunit siya ay nawala. Ang kanyang anyo ay naglaho na parang usok. At kasabay nito, ang paligid ay nagbalik sa dati. Ang mga dingding ng silong ay bumalik at ang katahimikan ay muling bumalot sa lugar. Ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Ang mga kaluluwa ay nandyan pa rin, naghihintay ng pagkakataon. At ako, wala akong magawa kundi ang bumalik sa aking kwarto. Dala ang bigat ng kanilang mga hinaing. Ngunit sa likod ng aking isipan, alam kong ito'y simula pa lamang. Habang umaakyat ako sa hagdan, hindi ko mapigilan ang pag-iisip na baka may mas malalim pang dahilan kung bakit ako ang napili nilang lapitan. Ngunit ang tanong na iyon ay mananatiling walang kasagutan. Ngayon pa lang. Pagdating ko sa itaas, naisip ko na baka may kailangan akong gawin. Baka may paraan upang tulungan sila, upang maibsan ang kanilang kalungkutan at sakit. Ngunit ano? At paano? Sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Kailangan kong malaman ang kanilang kwento at ang akin. Ngunit handa ba akong harapin ang katotohanan? Handa ba akong tanggapin ang anumang kapalit ng pagtulong sa kanila? Hindi ko alam. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kwento nila ay hindi pa tapos. At ako ang magiging bahagi ng kanilang kasaysayan. Sa likod ng aking isipan, narinig ko muli ang iyak ng bata. Ngunit sa pagkakataong ito, ito'y naging alingawngaw ng isang panibagong simula. Isang simula na puno ng misteryo at kaba. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila umuusok mula sa mga bitak ng sahig. Ang mga bulong ng mga dahon sa labas ng aking bintana ay tila nag-uudyok sa akin na bumaba muli sa silong. Ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Isang hindi maipaliwanag na kaba na tila may nagbabanta. Kinuha ko ang lumang flashlight na palaging nakahanda sa tabi ng aking kama. Ang liwanag nito ay medyo mahina na, pero sapat na upang bigyang daan ang aking mga hakbang patungo sa pinto ng silong. Sa bawat hakbang kong papababa, ang mga yabag ko ay umuugong sa tahimik na paligid. Tila may sinasabing, hindi ko maintindihan. Pagdating ko sa ilalim, agad kong naramdaman ang bigat ng presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang pag-iyak na dati mahina lang ay naging mas malinaw, mas malapit. Itinapat ko ang flashlight sa paligid at sa bawat sulok na natatamaan ng liwanag, naghahanap ako ng kahit anong senyales ng pagkilos o pagbabago. May tao ba diyan? Tanong ko. Kahit alam kong ako lang ang dapat na naroon. Ang aking boses ay tila umalingaw-ngaw sa kabuuan ng silong, pero walang sagot na bumalik sa akin. Sa halip, ang pag-iyak ay nagpatuloy, mas malakas, mas puno ng dalamhati. Bigla kong naalala ang kwento ng mga kapitbahay tungkol sa batang natrap sa ilalim ng bahay noong nagkaroon ng lindol ilang dekada na ang nakalilipas. Sabi nila, hindi raw ito natagpuan at ang kanyang kaluluwa ay nananatili pa rin. Naghahanap ng hustisya o marahil ng kalinga. Kung nandyan ka, gusto kitang tulungan, sabi ko. Kahit nahihirapan akong paniwalaan ang sarili kong sinasabi. Alam kong parang wala namang makikinig, pero kailangan kong subukan. Iniabot ko ang kamay ko na parang may inaabot sa hangin. Sa puntong iyon, may naramdaman akong malamig na hangin na tila dumampi sa aking palad. Isang sensasyon na hindi ko maipaliwanag. Biglang nagbago ang paligid. Ang mga pader ng silong ay tila lumuwag at ang kisame ay parang unti-unting naglaho. Nagbigay daan sa isang eksenang hindi ko inaasahan.
Sa harap ko, nakita ko ang isang batang lalaki, marumi at duguan, pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Para siyang nagmumula sa ibang panahon, pero ang kanyang presensya ay totoo. Mas totoo pa sa anumang bagay na naranasan ko. "Tulungan mo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila umaalingaw-ngaw sa aking isipan at hindi sa aking pandinig. May kung anong puwersa ang nagtulak sa akin papalapit sa kanya, at sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pangangailangang sagutin ang kanyang panawagan. "Bakit ka nandito? Ano ang kailangan mong tulong?" Tanong ko, nanginginig ang boses ko sa kaba. Pero bago siya makasagot, biglang nag-iba ang eksena. Ang silong ay tila bumalik sa dati nitong anyo, at ang batang lalaki ay nawala na lang na parang bula. Naiwan akong nag-iisa, hawak ang flashlight na tila nawala na ng liwanag. Pero bago pa man ako makagalaw, napansin ko ang isang bagay sa sahig. Isang lumang laruan na kotse, puno ng alikabok, pero may kakaibang kislap. Kinuha ko ito, at sa aking paghawak, naramdaman ko ang isang agos ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Lungkot, takot, at pag-asa na tila nagmumula sa kalalim-laliman ng panahon. Habang hawak ko ang laruan, narinig kong muli ang pag-iyak. Pero sa pagkakataong ito, may kasama ng mga bulong, mga boses na tila nagmumula sa likod ng dingding, mga boses na naguudyok sa akin na alamin pa ang kwento ng batang iyon. At sa gitna ng aking pagkalito, naramdaman ko ang isang presensya sa likod ko. Isang malamig na hininga ang dumampi sa batok ko. At bago ko pa man magawang bumaling, isang tinig ang bumulong sa aking tainga. "Malapit ka na." Pero hindi pa sapat. Sa sandaling yon, biglang nagliwanag ang silong at naramdaman kong bumuka ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Napasigaw ako, at sa isang iglap, natagpuan ko ang sarili kong bumagsak sa isang madilim na hukay, habang ang mga boses ng nakaraan ay unti-unting nagiging mas malinaw. May kailangan akong matuklasan, may kailangan akong tapusin. At ang kwento ng batang iyon ay hindi pa nagwawakas.